Hello po sa inyong lahat mga kabarya, nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan dito ang isang barya, isa pong lumang barya na sobrang napakatindi po ng kanyang error coin, yung kanyang pagkakamali sa pagkakagawa po nito. At kung pag sinabi po nating error coin ay matataas po talaga yung mga value nito. Kaya yan, ngayon lamang ako nakakita ng ganito katindi na error coin or pagkakamali sa pagkakagawa ng barya na ganito. Halos parang yung nangyari dito ay parang yung kanyang ibabaw ay parang humiwalay sa katawan nito. Yan, at halos yung kalahati lamang na portion nito or bahagi nito yung ating nakikita. Kaya yan, yung mga ganitong barya ay hindi po ito nakakalusot sa sirkulasyon. Yan, pero ewan po natin, hindi po natin alam kung paano napasa kamay ng seller dito ang ganitong napaka yung kanyang napakalaki yung kanilang pagkakamali sa pagkakagawa. Kasi mapapansin naman po kaagad ng yung mga nagmi-mint po nito at kinukuha po nila ito at hindi po talaga nila ito inilalabas sa sirkulasyon. Kaya ayan nga, humihiling nga yung BSP na kapag nakakita raw po tayo ng mga error coin ay ibalik po natin sa kanila at papalitan po nila ito ng mas maayos na barya. Yan. Pero ito ay lumang-luma na po ito. Kasi lumang barya po ito noong mga taong 1981 pa. Ito po ay isang 10 centimos coin na error coin. Yan, na may taong 1981. Ayan, ito po yung kanyang sa kabila. Ayan, 10 centimos. Ayan, Francisco Baltasar. Ayan, ang tindi talaga. Ayan. Hindi natin alam kung anong nangyari rito. At meron ngayong sinasabi nila na kapag mas matindi daw yung pagkakamali nito sa pagkakagawa or yung kanyang pagiging isang error coin ay mas mahal po talaga yung magiging presyo nito. Kaya yan, bago po natin alamin yung presyuhan ng seller dito, yan, binebenta po niya ito sa isang online store. At bago po natin alamin yan ay check po muna natin kay Numista ang 10 centimos coin na yan. Yung kanyang sample po rito ay 1982. Pero yung binebenta ng seller ay 1981. Kaya ito po yung kanyang overside, yung kanyang harapan na bahagi. Kung saan ay nakikita po natin dito yung logo ng Bangko Sentral. Yan, yung kanyang luma po ito na lumang-lumang logo. Ayan, ang bagong lipunan. Bangko Sentral ng Pilipinas, yan po yung mga nababasa natin at 2 taon, 1949 at saka 1982. Yung 1982, ito po yung talagang taon ng lumang barya na ito. At ito naman po yung kanyang reverse side kung saan ay nakikita po natin dito yung nakaukit na mukha ni Francisco Baltasar. Ayan, nakaharap po sa, ayan, medyo bagyang nakaharap po siya dito sa bandang kanan natin. Ayan, Republika ng Pilipinas, 10 centimos. Ayan, BSP mint po ito, Francisco Baltasar. Kaya ganito po dapat yung nakikita natin dito. Ayan, kapag ganyan ay ganito dapat yung disenyo na nakikita natin. Ayan, halos kalahati na lamang yung nakikita natin. Ayan, yung 1981 ay ayan, wala po tayong datos sa kanyang mintage. Pero yung kanyang frequency ay 37%. Marami pong may hawak ng 1981 na BSP mint. Yung mga bihira lamang po talaga, yung mga rare ay yung mga Franklin mint. Yan, na 1981. Yan po talaga yung matataas yung kanilang value. Yan. Pero dito, hindi natin alam kung BSP ba ito. Pero parang mukhang BSP naman po yata siya. Yan, parang may nakikita akong P sa kanyang mint dito. Nandito po sa ilalim yung kanyang mintage, makikita natin dito. Ayan, katulad nito, ayan, BSP. Ayan, ganyan po. Ayan, ito, mint. Ganyan po yung design ng kung pag FM, yung Franklin mint ay ganito po yung makikita natin na tatak. Parang letter F.
Ayan, kung pag BSP ay, ayan, BSP lamang po talaga yung nakalagay na tatak niya dito. Ayan, katulad nito, BSP. Ayan, mukhang BSP naman po ito. Ayan. Ibig sabihin ay ito po yung may maraming mataas yung kanyang frequency. Ibig sabihin ay marami pang may hawak nito ngayon. Pero yan, yung nagpataas po kasi ng halaga nito ay yung kanyang pagkakamali sa pagkakagawa o yung kanyang pagiging isang error coin. Yan, ang tindi po talaga. Gaya ng sinabi ko kanina ay ngayon lamang ako nakakita ng ganito katindi na error coin. At ngayon, handa na ba kayong makita kung magkano ang presyuan ng seller dito? At ayan, binibenta po niya ito sa halagang 1,500 pesos. Okay na rin po yan para sa isang error coin na ganito. Ang kanyang Philippine 10 centimos error coin ay kanya pong binigyang presyo ng 1,500 pesos. Ayan, brand new daw po ito. Ayon sa kanya ay brand new. Kasi mukhang parang kung hindi niya siguro ito ginamit nung nakita niya, talagang tinago niya. Yan po ang presyuhan ng ganito katindi na error coin na 10 centimos coin. Kaya kung meron kayong ganito ay ayan, ay malamang ganito na rin yung kanyang presyo. Nasa 1,500 pesos. Pero sa tingin ko, pagdating po sa kanyang presyo ay sa tingin ko okay naman po siguro yan. Kasi bihira lamang po talaga tayong makakita ng ganito na error coin. At sa tingin ko ay baka nag-iisa na lamang ito. Wala na itong kapareho. Ayan, nag-iisa na lamang po siguro ito. Ayan, na klase ng error coin. Tindi po talaga ng pagkakamali niya sa pagkakagawa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.